Magandang araw mga kababayan. Narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, November 4, 2025, Tuesday. Si Typhoon Tino ay nagdadala na ngayon ng life-threatening na kondisyon sa Camotes Island at mabilis na binabaybay ang Cebu. Patuloy din nating binabantayan ang isa pang bagyo na nabubuo sa may silangan. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Ngayong umaga, ang sentro ng mata ng bagyo ay namataan sa coastal waters ng San Francisco, Cebu gamit ang datos mula sa Masbate at Mactan Doppler weather radars. Nananatiling malakas ang intensity nito na may maximum sustained winds na 150 kilometers per hour malapit sa gitna at may gustiness na umaabot hanggang 205 kilometers per hour at central pressure na 960 HPA. Kumikilos ito pakanluran sa bilis na 25 kilometers per hour at ang lawak ng hangin mula strong hanggang typhoon force ay umaabot hanggang 300 kilometers mula sa sentro. Kaya kahit nasa labas ka ng mata, maaari ka pa ring maapektuhan ng mapanganib na hangin at malalakas na ulan. Sa ngayon, nakataas ang tropical cyclone wind signal sa maraming lugar sa bansa. Nasa tropical cyclone wind signal number 4 ang western at southern portion ng Leyte, ang northern at central portion ng Cebu kasama ang Camotes Island at Bantayan Island, northern portion ng Bohol, northern portion ng Negros Occidental, Guimaras, central at southern portion ng Iloilo at ang southern portion ng Antique. Sa signal number 4, typhoon force winds ang inaasahan sa lead time na around 12 hours na may range na 118 hanggang 184 kilometers per hour. Ang impact nito ay significant hanggang severe threat to life and property. Inaasahan ang pagkabuwal ng mga puno, paglipad ng yero, pinsala sa mga light to medium na estruktura at posibleng malawakang pagkawala ng kuryente sa mga baybayin na nakaharap sa direksyon ng hangin. Bantayan ng storm surge lalo na kung tatama ang eyewall sa oras ng high tide. Nasa wind signal number 3 naman ang Cuyo Island, southern Leyte, ang central at eastern portion ng Bohol, northern portion ng Negros Oriental, central portion ng Negros Occidental, ang natitirang bahagi ng Iloilo, southern portion ng Capiz at ang central portion ng Antique. Dito, storm force winds ang banta sa lead time na around 18 hours, nasa 89 hanggang 117 kilometers per hour. Moderate hanggang significant threat ang pwedeng idulot. Nasa wind signal number 2 naman ang southern portion ng Masbate, southern portion ng Romblon, southern portion ng Oriental Mindoro, southern portion ng Occidental Mindoro at ang northern portion ng Palawan kasama ang Calamian Island. Kabilang din sa signal number na ito ang central at southern portion ng Eastern Samar, central at southern portion ng Samar, natitirang bahagi ng Leyte, Biliran, natitirang bahagi ng Bohol, natitirang bahagi ng Cebu, central portion ng Negros Oriental, natitirang bahagi ng Negros Occidental, Siquijor, natitirang bahagi ng Capiz, Aklan at ang natitirang bahagi ng Antique kasama ang Kaluya Island. Gayun din ang Dinagat Island, Surigao del Norte kasama ang Siargao at Bocas Grande Island, Camiguin. Sa signal number 2, gale force winds ang posibleng maranasan sa loob ng 24 hours. Nasa 62 hanggang 88 kilometers per hour. Minor hanggang moderate threat ang inaasahan. Nasa tropical cyclone wind signal number 1 naman ang Albay, Sorsogon, natitirang bahagi ng Masbate kasama ang Ticao at Burias Island, southern portion ng Quezon, southern portion ng Marinduque, natitirang bahagi ng Romblon, natitirang bahagi ng Oriental Mindoro, ang natitirang bahagi ng Occidental Mindoro at ang central portion ng Palawan. Kabilang din ang Northern Samar, natitirang bahagi ng Eastern Samar, natitirang bahagi ng Samar at ang natitirang bahagi ng Negros Oriental. Sa Mindanao side, kasama ang northern portion ng Surigao del Sur, northeastern portion ng Agusan del Sur, Agusan del Norte, Misamis Oriental, northern portion ng Bukidnon, northern portion ng Misamis Occidental at ang northern portion ng Zamboanga del Norte. Sa signal number 1, strong winds na 39 hanggang 61 kilometers per hour ang posibleng maranasan na may lead time na 36 hours kaya minimal hanggang minor damage ang inaasahan. Gayunpaman, kapag may outer rain band na tumama, maaaring lumakas ang buhos at lumala ang pagbaha. Sa latest heavy rainfall outlook na inilabas ng Pag-asa ngayong araw, posibleng lumampas sa 200 mm ang ulan na posibleng maranasan sa Eastern Samar, Southern Leyte, Leyte, Dinagat Island, Cebu, Negros Occidental, Surigao del Norte, Aklan, Iloilo, Guimaras at Capiz. Ang ganitong antas ng ulan sa loob lamang ng isang araw ay sapat para mag-overflow ang mga sapa at ilog, magdulot ng urban flooding at mag-trigger ng landslide lalo na sa mga barangay sa gilid ng bundok. Sa Northern Samar, Oriental Mindoro, Sorsogon, Biliran, Samar, Bohol, Camiguin,
Palawan, Antique, Siquijor, Negros Oriental, Romblon, Masbate, Misamis Oriental at Agusan del Norte inaasahan ng 100 hanggang 200 millimeters na mga pag-ulan. Sa Surigao del Sur, Batangas, Catanduanes, Albay, Palawan, Marinduque, Occidental Mindoro, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Sultan Kudarat, Misamis Occidental, Zamboanga del Norte, Lanao del Norte, Agusan del Sur, Bukidnon, Sarangani at Lanao del Sur, gayon din sa Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon, Camarines Norte at Camarines Sur, inaasahan ng 50 hanggang 100 millimeters. Mas mataas pa ang pwedeng maitala sa bulubunduking lugar dahil sa orographic lift at maaaring lumala ang epekto sa mga lugar na may significant antecedent rainfall o matagal nang nababasa ang lupa. Bukas inaasahang lilipat ang pinakamabigat na ulan habang tumatawid ang core. Posibleng lumampas sa 200 millimeters sa Palawan at Antique. Sa Romblon, Oriental Mindoro, Cebu, Negros Occidental, Guimaras, Iloilo, Aklan at Capiz, gayon din sa Aurora at Quezon, inaasahan ng 100 hanggang 200 millimeters na mga pag-ulan. Samantala, 50 hanggang 100 millimeters ang posibleng maranasan na ulan sa Occidental Mindoro, Marinduque, Misamis Oriental, Camiguin, Zamboanga del Norte, Batangas, Lanao del Norte, Southern Leyte, Samar, Biliran, Negros Oriental, Siquijor, Bohol, Misamis Occidental at Masbate, pati na sa Isabela, Camarines Norte at Camarines Sur. Sa Huwebes, November 6, inaasahan ng moderate to heavy rainfall na ulan na nasa 50 hanggang 100 mm sa Aurora at Quezon. Sa latest track at intensity outlook ni Bagyong Tino, batay sa pinakabagong datos, tumawid na si Tino malapit sa Camotes Island at inaasahang tatawid sa Visayas at Northern Palawan hanggang sa lumabas ito sa West Philippine Sea pagsapit ng bukas November 5 ng umaga. Inaasahan namang lalabas ito ng Philippine Area of Responsibility bukas ng gabi o sa Thursday ng November 6 ng madaling araw. Dahil sa pakikipag-interaction sa lupa at sa bulubunduking terrain, maaari itong bahagyang humina habang tumatawid sa Visayas. Gayunpaman, inaasahang mananatili ito sa typhoon category sa kabuuan ng paglalakbay nito sa bansa bago muling lumakas kapag nakalabas na sa West Philippine Sea. Update din tayo sa isa pang bagyo na kasunod ni Tino. Kapag nakapasok na ito sa Philippine Area of Responsibility, tatawagin itong Bagyong Uwan. Ayon sa International Weather Models, kikilos ito pahilagang kanluran at posibleng maglandfall sa Northern o Central Luzon. Gamit ang Google DeepMind Ensemble Visualization, makikita ang koleksyon ng iba't ibang posibleng track na karamihan ay tumuturo sa Central o Northern Luzon. Marami pang pwedeng magbago sa track nito depende sa upper level steering at sa lakas ng amihan. Kaya mahalagang manatiling nakaantabay sa mga susunod na update. Ang mahalaga, may lead time na tayo para maghanda lalo na kung ikaw ay nasa Cordillera, Cagayan Valley, Ilocos, Aurora o Quezon. Sa forecast weather conditions ngayong araw, stormy ang kahandaan sa Palawan, Western Visayas, Negros Island Region at Central Visayas dahil kay Typhoon Tino. Dito posible ang heavy to intense at minsan torrential na ulan at mula strong hanggang typhoon force na hangin. Kaya mula minor hanggang extreme threat to life and property ang nakapaloob. Sa Eastern Visayas, Northern Mindanao, Albay, Sorsogon, Masbate at natitirang bahagi ng Mimaropa, asahan ng rains with gusty winds, dala pa rin ni Typhoon Tino na may moderate to heavy na ulan at strong to gale force na hangin. Sa natitirang bahagi ng Mindanao at natitirang bahagi ng Bicol Region, cloudy skies na may scattered rains at thunderstorm dahil sa trough ng bagyo. Samantala, sa Metro Manila, Calabarzon, Central Luzon, Isabela at Aurora, may cloudy skies with scattered rains at isolated thunderstorm dahil sa shear line. Sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at natitirang bahagi ng Cagayan Valley, maulap na may mga pag-ulan dahil sa northeast monsoon. Kahit wala sa signal, maaari ka pa ring abutin ng outer bands kaya manatiling alerto. Manatiling ligtas mga kababayan sa maagap na paghahanda at maingat na paggalaw, maiiwasan natin ang pinakamasamang epekto habang dumaraan si Typhoon Tino at habang minomonitor ang susunod na sistema. Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay at patuloy po tayong mag-ingat.